Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, September 27, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Basketball player na si John Amores at kapatid nakapagpiyansa sa kasong attempted homicide. Manufacturers ng tinapay at sardinas humihirit ng taas presyo. Pero sabi ng DTI, awat muna. Mama pleaded not guilty to the crime alleged. Alice Go naghain ng not guilty plea sa non-bailable offense na qualified human trafficking. BJMP itinangging may special treatment kay Go sa Pasig City Jail. Documentary film na And So It Begins. Tampok sina former VP Leni Robredo at Pangulong Bongbong Marcos. Official entry ng Pilipinas sa Oscar Awards. At sa showbiz, Catherine Bernardo at Kyla Estrada, Best Actress nominees sa Asian Academy Creative Awards 2024. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Walang taas presyo sa mga produkto. Yan ang tiniyak ng DTI kasabay ng hirit ng price increase ng ilang manufacturers ng tinapay at sardinas. Para naman hindi mabigla sa posibleng taas presyo ng ilang bilihin pagsapit ng holiday season, kanya-kanya ng diskarte ang mga consumer. May balitang A to Z si Ace Cruz. Dalang 1,500 pesos na budget sa supermarket na ito sa Valenzuela, paunti-unti nang bumibili ng mga pagkain si Nanay Teresa na maaaring gamitin pagsapit ng Disyembre. Paraan anya ito para hindi mabigla sakaling tumaas ang presyo pagsapit ng holiday season. Kasi po pagdating ng mga November, December, ang presyo po kasi ng bilihin biglang taas. Kaya ang ako po, kung hanggat meron po akong, kunyari may sobra ako sa budget, bibili na ako parang ganon na pa-stock na ng December para pagdating ng December, wala ka ng problema. Kailangan din anya ng diskarte sa paggastos para hindi ma-short o magkulang sa buwan ng budget. Ako kasi kung magluto ako, konti-konti lang, yung kaya lang ubusin. Kasi kung marami tas matitira lang, masasayang lang lalo na sa mga gulay. Masyadong mataas ang presyo. Sa karne pataas din, sa dilata ganun din. Mapapagkasya yung budget mo sa loob ng isang buwan or cut off ng sweldo ng mga anak ko. Pero ayon sa Department of Trade and Industry, walang dapat na ipag-alala ang consumer gayong walang pagtaas ng presyo sa iba't ibang produkto. We just don't want any price increase for now because we want to give the consumers the best price for their money for now. So yun talaga ang stand ng DTI is to really get the consumers cheaper prices, get the consumers prices that they can afford. Sa kabila nito, may pahiwatig na ang ilang manufacturers ng taas presyo partikular sa tinapay at dalatang sardinas pero wala pang desisyon dito ang DTI. Of course, we always give audience to the manufacturers and also we also consult with the consumers just to know what's happening with them and then how their business are doing. Muling sinuyod ng DTI, katuwang ng Department of Agriculture at Valenzuela LGU ang ilang wet at dry market sa lungsod para matiyak na nasusunod ang inaprobahang Suggested Retail Price o SRP. Pati ang bentahan ng baboy ay inspeksyon din habang tiniyak ng Valenzuela LGU na ligtas sa mga itinitindang baboy. Kami masyadong worried in the community dahil po isa na lang po ang remaining na slaughterhouse dito sa Valenzuela. Ang iba po ay lumipat na sa Bulacan at they are undergoing investigation right now with our Senro and our task force kung ito po ay safe pa rin pong mag-continue ng operation nila sa ating komunidad. Mahigpit ang ipinatutupad na quarantine checkpoints ng lungsod, lalo't nagsisilbi itong entry at exit points ng mga hog delivery trucks na biyaheng panorte. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Naghain ng not guilty plea si dismissed Bamban Mayor Alice Go sa pagbasa ng sakdal sa Pasig Regional Trial Court. Kaugnay ito sa non-bailable offense na qualified human trafficking. Samantala, itinatanggi naman ng Bureau of Jail Management and Penology ang mga ugong na may special treatment umano kay Guo sa kulungan. May balitang A to Z si Kim Salinas.
Arraignment, so of course, we pleaded not guilty, or Mama pleaded not guilty to the crime alleged. Naghain ng not guilty plea si ex-Bamban Mayor Alice Guo sa kasong qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court. Isinagawa ang arraignment ni Guo via video conferencing at abogado lamang niya ang dumalo sa korte. Inihain ng Philippine National Police at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang kaso sa akusasyong may kaugnayan si Guo sa illegal pogo operation sa Bamban, Tarlac, kung saan ginamit at tinorture pa umano ang foreign workers para sa online scam operations. Kasi ang allegation is qualified human trafficking. So number one, she has no participation naman po talaga. On the part of our client is she is firm na not guilty po siya dito sa crime na pinaparatang sa kanya. Tumagal ang arraignment proceedings ng 4 na oras dahil idiniretso na ito ng judge sa pre-trial ni Guo kung saan isinagawa ang pre-marking ng mga ebidensya. Samantala, kinuha ng balitang A to Z ang panig ng Bureau of Jail Management and Penology kaugnay sa mga haka-hakang may special treatment kay Guo dahil hanggang ngayon hindi pa rin ipinakikita ang kanyang kulungan sa Pasig City Jail. Ayon kay Jail Superintendent J. Rex Bustenera ng BJMP, walang special treatment pero inaming naghigpit at nagdagdag sila ng seguridad. High profile case siya. And gusto lang din natin mapangalagaan ng kanyang safety and security. Kung ano man kasi ang mangyari sa kanya, sa BJMP din po ang sisi niya. Ibang usapin po kasi yung security, hindi naman yun pang special treatment. Ayon sa BJMP, ang kulungan ni Guo ay studio type na selda na 45 square meters, may rehas at may triple deck bunk beds na pinagdikit-dikit. Hindi solo ni Guo ang selda. May katabi siya dito na sa 6 na PDL katabi niya matulog. Wala itong kutsyon. Ang patong nito ay isang plywood na 3/4 na board at binalot ito ng linoleum material o yung parang floor mat para ang reason ng ibang mga PDL doon para hindi daw tumagos yung surot. We can assure na wala siyang special privilege, talagang dumadaan sa usual. May mga kasama siya na mga PUPCs or din talaga, PDLs din talaga. Tanging mga babaeng BJMP personnel lamang ang pinapayagan rito. May sariling banyo ito, 4 na toilet and bath, na wala nga lang itong pinto at hanggang dibdib ang taas ng banyo. Ang purpose nito ay para kita agad ng duty tuwing nag-i-inspection. Mananatili naman sa kustodiya ng BJMP Pasig City Jail si Guo matapos tiyakin ang seguridad sa jail facility. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Pansamantalang nakalaya ang basketballistang si John Amores at kanyang nakababatang kapatid matapos makapagpiyansa sa halagang 24,000 pesos at 10,000 pesos sa Municipal Trial Court ng Lumban, Laguna nitong Biyernes, September 27. Naisampa na rin sa kanila ang kasong attempted homicide. Kaugnay pa rin ang pamamaril ni Amores sa nakaalitan sa larong basketball. Nagnegatibo naman sa gunpowder nitrates ang parehong kamay ng basketballista matapos sumailalim sa paraffin test. Habang pinagana pa rin ng mga otoridad ang baril na ginamit ni Amores at hinihintay ang resulta mula sa Firearms and Explosives Office kung may nakapangalan nga bang baril sa basketballista. Although negative yung lumabas na result, hindi naman po ito nagpapatunay na hindi siya nagpaputok ng baril. Yun nga po, dahil may iba-ibang factors itong kung bakit hindi nakuha, walang presence ng gunpowder nitrate yung kamay. Matagumpay na nakumpleto ng Armed Forces of the Philippines sa tulong ng Philippine Coast Guard ang rotation at resupply o RORE mission para sa mga pahinante ng BRP Sierra Madre na nakadaong sa Ayungin Shoal nitong Huwebes. Inihatid ng AFP at PCG sa mga tauhan na sakay ng vessel ang mga pangunahin at mahalagang supply at probisyon para sa naturang barko. Ayon sa AFP, magpapatuloy sila sa pagpapanatili ng presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa kabilayan ng mga banta ng China sa kaligtasan at seguridad ng Pilipinas. Tuloy-tuloy naman ang suporta ng AFP sa mga pangangailangan ng mga pahinante na nakaestasyon sa Ayungin Shoal.
May toyo na ba ang lahat? Nag-release ng bagong single ngayong Biyernes, September 27, ang Asia's Soul Supreme na si KZ Tandingan. Personal na inanunsyo ng singer sa kanyang social media ang kantang ito na pinamagatang Toyo. Siguradong marami makakarelate at tatamaan ng mga listeners sa himig at lyrics ng kanta. Mapapakinggan po ang Toyo sa lahat ng major music streaming platforms simula ngayon. Susunod, kumanta na sa Quadcom. Royina Garma at Edilberto Leonardo pinangalan ng mastermind umano sa pagpatay kay dating police officer Wesley Barayuga ayon kay Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza. At English version ng hit single ni phenomenal singer-actress Maymay Antrata na Ama Kabugera, napakinggan niyo na ba? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Isiniwalat ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza ang umano'y pakikialam ng matataas na opisyal sa pagpaslang kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. Na-cite in contempt naman ng House Quad Committee si NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo dahil sa umano'y pagsisinungaling sa pagdinig. May balitang A to Z, si Naomi Almojano. Pumatay kami ng inosente. Sa ikapitong pagdinig ng House Quad Committee tungkol sa mga extrajudicial killings noong Duterte administration, emosyonal na isiniwalat ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza ang pangalan ng mga opisyal na nag-utos umano sa pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. Inilahad ni Mendoza na siya'y pinag-utusan lamang umano ng kanyang upperclassman na si NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo kasama si dating PCSO General Manager Royina Garma. Ikinuwento pa ni Mendoza na bago ang operasyon, ibinigay ni Leonardo ang larawan ni Barayuga habang nasa conference room siya ng PCSO at sinabing hindi na kailangan pang beripikahin ang kanyang background. Sinabi rin ni Colonel Leonardo na hindi kami mahihirapan sa pagsasagawa ng operasyon dahil nag-issue na si Ma'am Garma ng isang service vehicle para gamitin ni Wesley Barayuga. Sinabi niya na maaari na naming tirahin si Wesley Barayuga pagkatapos niyang lumabas sa gusali. Ipinasa ko ang lahat ng impormasyong ito kay Nelson Mariano. Habang si dating Police Corporal Nelson Mariano naman ang naging middleman ni Mendoza at nag-hire sa gunman na si Loloy na bumaril kay Barayuga. Matapos na matagumpay na naisagawa ang operasyon, ipinalam sa akin ni Police Colonel Leonardo na si Ma'am Garma ay nagbigay ng 300,000 bilang kabayaran para sa aming trabaho. Hindi ko maiwasang maiyak kasi tinuring ko silang mga upper class tapos ang taas ng tingin ko sa kanila, binigyan ako ng trabaho na sakit sa dibdib eh. Dead on the spot si Barayuga habang sugatan naman ang kanyang driver sa ginawang pamamaril ng gunman na sakay ng motorsiklo. Pero itinanggi naman ni Garma at Leonardo ang mga akusasyon. Hindi ko po alam yung sinasabi po niya. I cannot speculate, Mr. Chair. Lalong hindi ko po siya pwedeng utusan dahil hindi ko nga po siya ganong kilala. Okay. Alam ko lang underclass po siya. Samantala, na-cite in contempt naman si Leonardo matapos itanggi ang pakikipagpulong niya kay Garma at Davao Prison Warden Gerardo Padilla noong 2016. Ayon kay Padilla, nakipag-usap umano sa kanya si Leonardo tungkol sa planong pagpaslang sa 3 Chinese drug lords. Sa kabila ng mga ebidensya, matigas pa rin ang pagtanggi ni Leonardo. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.
Tinanggap na ni Attorney Luke Espiritu at Calio D. De Guzman ang hamon ng Partido Lakas ng Masa na sila ay tumakbo bilang senador sa 2025 midterm polls. Silang dalawa ang magiging kandidato ng mga labor leader para sa halalan. Ang kanilang hangarin at layunin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Formal nang inanunsyo nina Attorney Luke Espiritu at Calio de Guzman na tatanggapin nila ang nominasyon ng Partido Lakas ng Masa para sa Senado sa darating na 2025 midterm polls. Magiting ko pong ininominate si Attorney Luke Espiritu bilang opisyal na kandidato ng PLM sa pagkasenador. I second the nomination. Ang Partido Lakas ng Masa, nakakatawan sa uring manggagawa at sa masang Pilipino, si Calio D. Sinusekundahan ko po ang nominasyon ni Atty. Luke Espiritu. Ay sinasara na natin ang nominasyon dito sa ating dalawang nominated na siyang kandidato natin sa bilang senador sa 2025 election. Sina Espiritu at De Guzman ang napiling manok ng nasabing partido matapos ang isinagawang nomination convention ng grupo sa Marikina City ngayong Biyernes. Muling umaasa ang kampo na muling makakapagbuo ng political capital ang dalawa, tulad ng nakaraang SMNI senatorial debates kung saan nagtrend si Attorney Espiritu dahil sa kanyang matinding pagsagot sa kadebate niyang si Larry Gadon. 35,000 ang mga is my time, wag kang bastos. Isang debate lang ay merong reaksyon, merong maaabot sa pamamagitan ng diskurso at debate. Di na importante kung marami kang billboard, mga advertisement. Pagdating dun sa debate na equal kayo, di ba? Iba ang naging tanggap ng karamihan. Si Calio din naman na tumakbong Pangulo noong 2022, umaasa na gagamitin ang kanyang karanasan bilang bentahe sa kampanya. Nagkaroon na ng lakas ng loob yung maraming kandidato dahil na rin sa binuksan nila Calio at ni Attorney Luke noong 2022 elections. Isa sa mga isinusulong ni Espiritu at De Guzman ay ang pagbuwag sa mga political dynasty. Gagawa kami ng mga kaso laban sa mga dinastiya na yan to amplify yung disgust ng mamamayan doon sa kapituko na dinastiya na hindi natin matanggal-tanggal sapagkat ginagamit nila ang lahat, pera, koneksyon at pandaraya para sila manatili sa pwesto. Umaasa rin ang kanilang grupo na magiging alternatibong pagpipilian ng mga botante sina De Guzman at Espiritu, lalo na sa inaasahang laban sa pagitan ng Marcos at Duterte senatorial slates. Magiging malinaw na itong Duterte at mga Marcos candidate at iba pang mga trapot dinastiya ay wala talaga itong kahihiyan. Walang kahihiyan. Maglalapaan ito para makapwesto sa gobyerno at yon ay isang positibo para yung masa ay magising. Ang Senado natin nagiging, akala mo high school. Dalawang senador, akala mo mga fraternity o parang mga bata. Prioridad ni Espiritu ang mga issue tulad ng sahod na nakabubuhay, pagwakas sa kontraktualisasyon, reforma sa lupa, suporta sa magsasaka, suporta sa kababaihan at LGBT. Pag tumingin ngayon sila sa labas, merong mga nakatipong libo-libong mga manggagawa na nananawagan at nagigiit ng kanilang karapatan. We will use the office of the Senate in order to do that. If given the chance na we will head a Senate Committee on Labor, magdasal-dasal na mga manpower agency. Magdasal-dasal na sila. At itong ECOP na yan, magdasal-dasal na kayo. Sa October 4, kalagitnaan ng COC filing ng COMELEC, ay nakatakdang maghain ng kandidatura ang mga labor leader na si Attorney Luke Espiritu at Calio de Guzman na parehong tatakbo bilang senador para sa 2025 midterm polls. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Binuksan na ang 8 billion peso infrastructure project na Pangil Bay Bridge
sa Northern Mindanao, ang itinuturing na pinakamahabang sea crossing bridge sa Mindanao. Proyekto ito ng Korea sa Pilipinas sa tulong ng Economic Development Cooperation Fund. Magkukonekta ito ng 3.2 kilometer bridge sa Tangub City, Misamis Occidental at Tubod, Lanao del Norte. Inaasahan itong mapabilis ang mga biyahe ng halos 7 minuto na lang kumpara sa dating mahigit 2 oras. Inaasahan din na makatutulong ito sa ekonomiya at turismo ng rehiyon. And that is how involved and how much the Economic Development Cooperation Fund of Korea has been part of all our development programs. Muling nanawagan ng Department of Foreign Affairs sa mga Pilipinong nasa Lebanon na samantalahin na ang repatriation program ng pamahalaan sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ayon sa ahensya, patuloy na naghahanda ang Philippine Embassy sa Lebanon para sa posibleng mass repatriation sakaling lalong lumala ang sitwasyon doon. Gayunpaman, marami sa humigit 11,000 Pinoy doon ang mas pinipiling manatili sa kabila ng banta ng digmaan. Sa kabila nito, tiniyak ng TFA na tuloy ang kanilang pagsubaybay sa sitwasyon. The mentality is, they'd rather take their chances here than, go home. And they are, the old timers, especially the ones who've been through, most of the wars here, they say that they have seen it all and that they will survive. Opisyal nang nagretiro ang pinakabatang most valuable player ng NBA na si Derrick Rose matapos ang 16 na seasons. Sa kanyang Instagram, inanunsyo ng 35-year-old basketball player at dating point guard ng Chicago Bulls at New York Knicks, kalakip ang isang larawan kung saan hawak niya ang dyaryo at nakaupo sa harap ng chessboard. Nagpasalamat din si Rose sa fans ng 6 na NBA cities na kanyang nilaro, kabilang ang Chicago, New York, Cleveland, Minneapolis, Detroit at Memphis sa pamamagitan ng paglabas ng love letter sa basketball sa mga local newspapers. Matapos ang matagumpay na rookie year noong 2008, naging All-Star si Rose sa 3 sunod na seasons at nagwagi ng MVP award noong 2010 at 2011 sa edad na 22. Sa kabila ng injury, nagtapos si Rose na may career average na 17.4 points at 5.2 assists kada laro. Inilabas na ang official music video ng English version ng hit song na Ama Ka Bogera ng phenomenal singer-actress na si Maymay Antrata. Sa Instagram post ni Maymay, mapapanood ang kanyang music video na may iba't ibang bersyon ng kanyang pagkatao. Ayon pa kay Maymay, tungkol sa self-love, confidence at pagbibigay halaga sa natural na ganda ng bawat tao ang English version ng kanyang awitin. Pumalo na rin sa mahigit 30,000 views agad ang music video niya sa YouTube na umani ng positibong reaksyon sa mga netizens. Sa aming pagbabalik, Philippines goes to Oscars. Documentary film na And So It Begins, opisyal na entry ng bansa sa Academy Awards 2025. At Pinoy Pride, Catherine Bernardo at Kyla Estrada nominated sa Asian Academy Creative Awards. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Talagang hindi papakabog ang Pinoy stars pagdating sa aktingan. Nominado kasi bilang Best Actress sina Catherine Bernardo at Kyla Estrada sa Asian Academy Creative Awards 2024.
At Philippines goes to Hollywood naman dahil ang documentary film na And So It Begins. Opisyal ng entry ng Pilipinas sa Oscars 2025. Ang detalye sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. She's really on fire. Nominado ang The Box Office Queen on her generation na si Catherine Bernardo sa Asian Academy Creative Awards 2024. Ito'y matapos makuha ni Catherine ang titulong Best Actress para sa mahusay na pagganap bilang si Philomena Angeles sa 2023 black comedy thriller film na A Very Good Girl. Hindi lang si Catherine ang nominado, kasama rin si Kyla Estrada para sa kategoryang Best Actress in a Supporting Role para sa kanyang nakakabilib na pagganap bilang Sylvia Luwalhati sa thriller drama series na Linlang na nominado rin bilang Best Drama Series. Nominado rin ang teleserye ni Kim Chiu at Paulo Avellino na What's Wrong with Secretary Kim bilang Best Adaptation of an Existing Format. Habang pasok din sa kompetisyon ang Asap Natin To, Live in Milan, para naman sa Best Music or Dance Program. Hindi rin papahuli ang It's Showtime para sa Best General Entertainment Program. Gaganapin ang awarding ceremony ng Asian Academy Awards sa Singapore sa December 3 at 4. Good luck, kapamilya! Samantala, palaban ang pelikulang And So It Begins ni Ramona Diaz. Ito kasi ang opisyal na entry ng Pilipinas para sa 97th Academy Awards o mas kilala bilang Oscars sa kategoryang Best International Feature. Inanunsyo ito ng Film Academy of the Philippines sa kanilang Facebook page. Matatandaang ipinalabas ang pelikula noong Agosto na tumatalakay sa presidential campaign ni dating Vice President Leni Robredo noong 2022 elections. Highlight din dito ang pakikibaka ni Rappler CEO Maria Ressa para sa malayang pamamahayag. Gaganapin ang 97th Academy Awards sa March 2, 2025 sa Los Angeles, California. Best of luck, Pilipinas! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. At ito, hindi rin nagpapahuli ang Hello, Love Again stars na sina Catherine Bernardo at Alden Richards dahil nakipagsabayan rin sila sa trending dance challenge na Maybe This Time. Sa TikTok ni Alden, aliwang lahat sa pagkasa ng dalawa sa dance craze. Agad namang nag-trending at nakakuha ng milyong-milyong views ang Maybe This Time dance video ni Catherine at Alden na umani rin ng mga positibong komento mula sa netizens. Heto at panoorin na nga ang kanilang take sa Maybe This Time. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group ng Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan na ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa British businessman na si Philip Green. Sabi niya, ang mahalaga sa lahat ay ang kalidad ng buhay at ang paghahanap ng balanse sa trabaho, mga kaibigan at pamilya. At yan, ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!